isang maliit na barko ng Pilipinas laban sa dambuhalang warship ng China. Akala nila madali lang tayong itatabol. Ang hindi nila alam, ang mga sakay ng barko ng Pilipinas ay hindi ordinaryong marino. Malakas daw ang China, hindi pala. Isa lang palang malaking kwentong barbero. Sa gitna ng banggaan, may mga nahulog sa dagat. May mga nasawi. Pero bakit pilit itong itinatago ng Beijing? Ngayon, nagkakagulo na sa loob ng kanilang hanay. Mga opisyal nagtuturuan, nagsisisihan sa isa't isa. Isang insidente ng katangahan at matinding kahihiyan sa gitna ng karagatan sa West Philippine Sea. At sa harap mismo ng Pilipinas at ng buong mundo, nasilayan ang tunay na kahinaan ng China na ngayon ay desperado ng itago sa kanilang mamamayan at sa buong planeta. Sino nga ba ang mga tripulanteng sakay sa PRP Sulu? Gaano sila kalakas? Kaya pala naisahan ang China. Yan kasi habol ng habol. Balikan natin ang banggaan ng dalawang barko ng China. Isang ordinaryong araw lang sana sa pinag-aagawang teritoryo sa Scarborough Shoal. Isang maliit na barko ng Philippine Coast Guard, ang PRP Sulu, na may bigat lang na 350 tonelada, ay buong tapang na naglalayag sa katubigang inaangkin ng Pilipinas. Gaya ng inaasahan, agad itong sinugod ng mga malalaking barko ng China. Una, ang barko ng Chinese Coast Guard na may numerong 3104, isang 1,400 tons na barko na idinisenyo para mangharas. Sumunod dito ang isang tunay na warship, isang makabagong Type 052D guided missile destroyer. Ito ay ang Gilin na may bigat na 7,500 tons at puno ng mga deadly weapons. Ang misyon nila ay palayasin at takutin ang maliit na barko ng Pilipinas. Ngunit ang simpleng pagpapakitang gilas ay nauwi sa isang internasyonal na katatawanan at trahedya. Sa isang hindi kapani-paniwalang pagtatangka na atakihin ang barko ng Pilipinas, sa halip na ang barko ng Pilipinas ang kanilang tamaan, ay sila tuloy ang nagsalpukan. Naging magulo ang mga video na kuha mula sa lugar. Ang harapan ng Coast Guard Ship 3104 ay wasak na parang lata ng sardinas. May isang malinaw na kuha kung saan isang miyembro ng kanilang crew ang nahulog at nilamon ng alon. Ngunit may isa pang mas nakakakilabot na detalye. Pagkatapos ng malakas na banggaan, isang kakaibang kulay pula ang biglang kumalat sa tubig sa paligid ng barkong Chino. Kulay dugo. Malinaw na hindi ito kalawang o pintura. Kasabay nito, ang mga crew ng Coast Guard ship na kanina lang ay makikitang nakatayo sa deck ay bigla na lang naglaho na para bang hinigop ng kung ano. Kaya ang tanong na pilit tinatakpan ng China ay kung ilan ang namatay, ilan ang nasugatan. Walang nakakaalam dahil dito na nagsimula ang desperadong operasyon ng China para pagtakpan ang kanilang kapalpakan. Habang gulat na gulat ang buong mundo sa nasaksihan, isang nakakabinging katahimikan ang ipinataw ng gobyerno ng China. Ang kanilang state-controlled media mula sa pinakamalaking network tulad ng CCTV hanggang sa pinakamaliit na news outlet ay walang imik. Tila baliktad. Nag-report sila tungkol sa matagumpay na pagharang sa barko ng Pilipinas. Pero wala ni isang salita, ni isang litrato tungkol sa banggaan, ang wasak na barko at ang pinsala nito sa kanilang warship. At higit sa lahat, sa mga nawawalang tripulante at lalong-lalo na sa mga posibleng nasawi. Maging si Hu Xijin, ang pinakasikat na propagandista at komentarista ng China, ay nag-post ng isang maikling artikulo sa Weibo na umamin sa aksidente. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, bigla itong binura. Sa China, ipinagbawal ang anumang diskusyon
tungkol dito sa social media. Ang sino mang magtangkang mag-post ng mga video o magtanong tungkol sa insidente ay agad na sinesensor. Kaya malinaw ang mensahe mula sa Communist Party. Ang kahihiyang ito ay hindi kailanman nangyari. Bawal itong pag-usapan. Bakit? Dahil para sa militar ng China, ang People's Liberation Army o PLA, hindi lang ito isang simpleng aksidente. Ito ay isang sampal sa kanilang muka, isang patunay ng kanilang kahinaan. Ipinakita nito sa buong mundo na ang kanilang kinatatakutang hukbong dagat ay sobrang lampa at walang koordinasyon, na kahit ang simpleng paghabol sa isang maliit na bangka ay hindi nila kayang gawin nang hindi nagkakabanggaan. Ang pagtatago sa bilang ng mga namatay ay hindi lang para maiwasan ang pananagutan, kundi ito ay para protektahan ang imahe ng isang malakas na militar na unti-unti nang nabubulok mula sa loob. Samantala, habang abala ang China sa paglilinis ng kanilang dumi, sa Pilipinas naman ay tila may festa. Ang mga tripulante ng barko ng Pilipinas ay bumalik sa daungan hindi bilang mga talunan, kundi bilang mga pambansang bayani. Sa kanilang pagdaong, personal silang sinalubong ng mismong commander ng Philippine Coast Guard. Sa isang formal na seremonya, lahat sila ay sinabitan ng medalya para sa kanilang katapangan at husay. Ang mensahe nito ay kasing linaw ng sikat ng araw. Ang ating maliit na barko, kahit dehado sa laki, armas at teknolohiya, ay hindi lang nakaligtas, kundi nasaksihan pa kung paano nagkagulo at muntik pang nagpatayan ang China. Ito ay isang modernong kwento ni David at Goliath sa gitna ng dagat, at bawat palakpak at pagbubunyi sa Pilipinas ay isang karagdagang patak ng asin sa sariwang sugat ng nasirang dangal ng China. Ngunit alam nyo ba, isa pang sekreto bakit nagtagumpay ang Pilipinas? Ang mga tripulante ng PRP Sulu ay hindi pala mga ordinaryong marino. Sila ay mga miyembro ng Special Operations Force ng Philippine Coast Guard, isang elite unit. Sila ay hinasa sa tunay na labanan, nakipagbakbakan laban sa mga teroristang ISIS sa kasagsagan ng giyera sa Marawi City. At higit sa lahat, ang kanilang mga taktika, diskarte at kagamitan ay pinahusay sa maraming joint military exercises kasama ang pinakamagagaling na sundalo ng Amerika, ang US Special Forces. Sanay na sila sa mga high-speed chase, komplikadong maniobra sa dagat at pag-iisip sa gitna ng matinding presyo. Kaya hindi ito laban lang ng barko ng China at Pilipinas. Ito ay isang laban kung saan isang US-trained Special Forces unit ang matagumpay na nilinlang at pinaglaruan ang isang magulo, arugante at watak-watak na puwersa ng China. Narito pa, pagkatapos ng ilang araw na pananahimik, alam nyo ba na nagsimula ang matinding sisihan sa loob ng China? Ang Chinese Coast Guard ay naglabas ng isang nakakatawa at aruganteng pahayag. Sinabi nila na ang kanilang operasyon ay propesyonal, maayos at naayon sa batas. Ito ay isang malinaw na paghuhugas kamay, isang direktang pagtuturo at pagsisisi sa kanilang kasamang barko, ang Navy ng People's Liberation Army. Dito na nagsimulang lumabas ang mga issue mula sa loob mismo ng kanilang hanay. Sinasabing ang Coast Guard Vessel 3104 sa kagustuhang solohin ang papuri sa pagpapalaya sa barko ng Pilipinas ay sadyang pinatay ang kanilang transponder o locator device. Dahil sa kanilang kayabangan, hindi sila nakita sa radar ng mas malaki at mas mabilis na warship na gilid. Kaya naman ang warship ay dire-diretsyong bumangga sa kanila. Iniisip na isa lamang itong anino sa dagat. Ang banggaan na ito ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ay sintomas ng isang mas malalim at malalang krisis sa loob ng militar ng China at kung paano sinira ng walang tigil na anti-corruption purge ni Xi Jinping ang kanilang command structure.
Maraming matataas na opisyal, kabilang na ang dating Defense Minister na si Li Shangfu at ang mga general na utak sa likod ng mga military exercise sa palibot ng Taiwan ang bigla na lang naglaho na parang bula. 3 sa 7 miyembro ng kanilang pinakamataas na kapulungang militar, ang Central Military Commission, ay nawawala. Mga kahistoryador, dahil sa mga paglilinis na ito, mas naging mahalaga ang pagiging tapat at sunod-sunuran kay Xi kaysa sa totoong galing at kakayahan sa pakikipaglaban. Yan Ang kasi. kultura ng takot, pag-aagawan sa pabor at kawalan ng tiwala sa isa't isa ay sumira sa kanilang koordinasyon. Kung sa simpleng paghabol lang sa isang maliit na bangka ay nagkakabanggaan na sila, paano pa kaya nila maisasagawa ang isang dambuhalang amphibious invasion para sakupin ang Taiwan? Ang insidente sa Scarborough Shoal ay nagbigay ng malinaw na sagot. Hindi nila kaya. Ang kanilang militar ay isang paper tiger lang. Habang nagdurusa ang militar sa kahihiyan, ang mga propaganda naman ng China ay todo kayod sa paglihis ng atensyon at pagpapabango sa pangalan ng kanilang lider. Ang desperadong pagtatangkang ito na magpakita ng imahe ng isang hindi magagaping lider sa gitna ng matinding kapalpakan ay nagpapakita lamang kung gaano karupo ang isang gobyernong mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa katotohanan.